Kapayapaan mga pamana! Maligayang bagong taon at isang mapagpalang araw. Meron akong tanong sa inyo. Alam niyo ba mga bata, paano kaya nilikha ang lahat ng bagay sa mundo? Sino kaya ang gumawa ng araw, ng buwan, at ng mga bituin? At paano kaya ginawa ang mundo? Ngayon, samahan niyo ako sa isang kwento kung paano nilikha ng Diyos ang mga bagay sa mundo. Siguradong matutuwa at matututo kayo. Ang ating kwento sa araw na ito ay pinamagatang, Nang pasimula, nilikha ng Diyos ang langit at lupa. Ito ay mababasa mula sa Genesis chapter 1 verse 1. Alam niyo ba mga bata, nang pasimula ay nilikha ng Diyos ang langit at ang lupa? Opo, sa simula pa lang, wala pang mundo. Wala pang araw, ang buwan, ang mga bituin, o kahit tao. Ang lupa ay walang hugis at walang laman, at ang kadiliman ay bumabalot sa kalaliman. Pero alam niyo ba, naroon na ang Diyos, at ang kanyang espiritu ay nasa ibabaw ng tubig. Isipin niyo ito, tahimik at madilim. At biglang sinabi ng Diyos, magkaroon ng liwanag. At alam niyo mga bata, nagkaroon nga ng liwanag. Ang liwanag ay hiwalay sa dilim. Tinawag ng Diyos ang liwanag na araw, at ang dilim ay tinawag niyang gabi. At lumipas ang gabi na iyon at sumapit ang umaga. Iyon ang unang araw. Pagkatapos, sinabi ng Diyos, magkaroon ng kalawakang maghahati sa tubig. At nagkaroon nga, hinati ng Diyos ang tubig sa itaas at sa ibaba. At tinawag niya ang kalawakan na langit. Lumipas ang gabi at sumapit ang umaga. Iyon ang ikalawang araw. Nakita ng Diyos na maayos at maganda ang kanyang ginawa at lubos siyang nasiyahan. Ngayon, dumating na tayo sa ikatlong araw. Sinabi ng Diyos, magsama-sama ang tubig sa isang dako para lumitaw ang lupa. At nagpakita ang tuyong bahagi. Tinawag niya itong lupa. At ang pinagsama-samang tubig ay tinawag niyang dagat. At pagkatapos ay sinabi niya, magkaroon sa lupa ng lahat ng uri ng tumutubong halamang nagkakabinhi at mga punong namumunga. Tumubo ang lahat ng halaman at punong namumunga sa lupa. Lumipas ang gabi at sumapit ang umaga. Iyon ang ikatlong araw. Masaya ang Diyos sa lahat ng kanyang ginawa. Alam niyo ba mga bata, sa unang tatlong araw, ipinakita ng Diyos na siya ang simula ng lahat at sa kanyang salita, nagkaroon ng liwanag, kaayusan sa tubig at kalawakan at mga halaman sa lupa at ang lahat ng kanyang ginawa ay pawang mabuti at napakaayos. Kahanga-hanga talaga ang kapangyarihan ng Diyos mga pamana. At dito na nagtatapos ang ating kwento. Ang mga sumusunod ay ang mga aral na dapat nating matutuhan. Una, kilalanin ng Diyos bilang simula ng lahat. Sa kwento natin mga bata, ipinakita ng Diyos na siya ang nagpasimula at lumikha ng lahat ng bagay. Ang langit, lupa, liwanag, mga halaman at iba pa. Kaya bago ka gumawa o magsimula ng kahit anong bagay, kilalanin at isipin natin ng Diyos. Siya ang unang dapat nating alalahanin at paniwalaan. Halimbawa na lamang, bago ka pumasok o mag-aral, mag-pray ka muna. O kaya naman kapag Adonai or Sunday, bago maglaro o umalis, sumamba muna sa pagsambang pamana. Pangalawa, ang Diyos ay kapangyarihan sa lahat. Nang sinabi ng Diyos, magkaroon ng liwanag, nagkaroon nga ng liwanag. Nung nalaman natin na ang Diyos pala ang gumawa at may likha ng lahat, natututo po tayong kumilala, gumalang, sumunod at magtiwala sa kanyang magagawa.
Kaya laging tandaan mga pamana, ang Diyos natin ay makapangyarihan sa lahat. Pangatlo, bagong simula at pagbabago. Tulad ng paglikha ng Diyos, bawat araw ay may bagong simula. Kaya kung nagkamali tayo noong nakaraang taon, pwede tayong magsimula ulit at gumawa ng mabuti. Kapag kilala natin ang Diyos, natututo tayong magbago at gumawa ng tama. Halimbawa na lamang, hindi ka naging masunurin sa magulang mo noong nakaraang taon, humingi ka ng tawad o mag-sorry at mangako na magbabago ka na. O kaya naman may mga absent ka sa pagsambang pamana noon. Ngayong taon, i-promise mo na lagi ka nang a-attend sa mga pagsamba. Narito naman ang ating activities. Para sa pagsasanay 1, tatawagin natin itong beautiful creation. Maglabas lamang kayo ng mga materials na babanggitin ko. Bond paper o malinis na papel, pencil at eraser, crayons, colored pencils, or any coloring materials. Optional lang pero pwede rin kayong gumamit ng mga stickers na may designs na tulad ng araw, bituin, puno, bulaklak. Para sa ating panuto, kung walang nakaprint na worksheet, gumamit ng isang bond paper at hatiin ito sa 3 bahagi. Sa unang bahagi, iguhit at kulayan ang ginawa ng Diyos sa unang araw. Liwanag at dilim, araw, buwan, at bituin. Sa ikalawang bahagi, iguhit at kulayan ang ginawa ng Diyos sa ikalawang araw. Langit at tubig, kasama ang ulap at dagat. Sa ikatlong bahagi, iguhit at kulayan ang ginawa ng Diyos sa ikatlong araw. Lupa at halaman, kasama ang bundok, damuhan, puno at bulaklak. Kapag tapos na, ipakita ang iyong drawing at pag-usapan sa paggabay ng guro. Para naman sa pagsasanay 2, tatawagin natin itong bagong simula craft. Para sa ating mga materials, kakailanganin natin ng papel o notebook, ng crayons, colored pencils or any coloring materials, at pencil. Para sa ating panuto, gumuhit at magkulay ng mga unang bagay na ginawa ng Diyos. Liwanag at dilim, langit at tubig, lupa at halaman. Sumulat ng isang mabuting gawain na gagawin mo ngayong linggo o sa bagong taon na ito. Ibahagi ang iyong gawa at sagutin. Ano ang mga bagong simula na gusto mong gawin? Ang ating memory verse sa araw na ito ay mababasa mula sa Genesis chapter 1 verse 1. In the beginning, God created the heavens and the earth. Hanggang dito na lang muna mga bata. Tandaan, ang Diyos ang pasimula at makapangyarihan sa lahat. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Hanggang sa muli, Miss Pa!